Tatlong tama ng baril ang tinamo ng 25 taong gulang na si Alvin Arsolon, isang tricycle driver, matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Purok Bayanihan, Barangay Fatima nitong lungsod pasado alas 5 ng hapon araw ng Linggo. Ayon sa Station Commander ng Police Station 7 o Fatima Police, Love Triangle ang tinututukang anggulo na siyang dahilan sa pagkakabaril ng biktima. Nakilala ang sospek na si Jekyll Tero, 27 taong gulang, anak ng isang negosyanteng pamilya. Pansamantala di umanong nakikitira ang sospek sa pamamahay ng biktima matapos itong lumaya sa kanilang bahay. Love triangle yung tinitingnan natin dito. Kasi based din doon sa statement ng victim, nakausap mo natin yung victim, yun nga yung isa sa nakikita niya dahilan kung bakit. Nung napansin ng victim natin na parang may relasyon na to sila, mga almost 2 months na may secret affair pala itong babae pati yung suspect natin. Siya na yung kusang umalis doon sa bahay. Binitbit niya yung anak niya, tapos umalis siya doon sa bahay nila. Nabuko raw ng biktima na may tinatagong relasyon ang sospek at kinakasama nito. Kaya't nagpa siya si Arsolon na kusa na lamang umalis sa kanilang tahanan at dinala ang kanilang isang anak. Ngunit noong araw ng Linggo, may alias Bangkay ang kumontak sa biktima at pinapunta sa bahay nila. Noong araw ding iyon, plano ng biktima na bawiin ang kanyang kinakasama sa sospek. Ngunit walang kaalam-alam ang biktima na nakapwesto na pala ang sospek para siya ay barilin gamit ang kalibre 38 baril. Pagpasok niya doon sa may pintuan, nandun na, nakaabang na si Jekyll, tapos pinutukan siya 3 beses ng 38 revolver. Ang tama niya dito sa may leeg, chest, tapos dito sa may shoulder niya, right shoulder niya. Pinuntahan naman ng news team ang biktima sa Dr. George Piroyeca Hospital kung saan kasalukuyang nagpapagaling sa sugat na tinamo. Hindi naman ito nagpaunlak ng panayam sa news team. Notado naman ang sospek na si Jekyll Tero na konektado sa iligal na droga. Based dun sa information natin, itong si Jekyll is involved din sa illegal drugs. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan sa Police Station 7 upang madakip ang responsable sa pamamaril. Jessa Leduna, Brigada News.